Sa mga nagbabalak magtanim at gustong subukan yung mga pagtatanim ng mais at saka palay, ihanda nyo po yung inyong mga puhunan para hindi po kayo nabibitin at hindi po naantala yung application. Alam nyo pa alam ko maraming sa mga nanonood sa atin ng mga magsasaka ng gusto menos lang yung gastos ng pagsasaka, pero hindi po pwede yun eh. Bakarang sugal yan na pag mas malaki ang iyong taya, mas malaki din ang iyong mapapanalunan. Ganon din po sa pagsasaka. Kapag magbibigay ka ng mga inputs na mas marami, mas maganda, syempre, mas maganda rin ang iyong ani. So, pero may mga incident na talagang nalulugi dahil hindi naman natin kontrol ang panahon, ang mga pagkakataon, ang mga pangyayari. Pero gaya din yan sa sugal. Hindi ka rin nananalo sa lahat ng panahon na ikay tumataya. Dahil alam nyo, sabi ko nga, it takes 10,000 hours para pag-aralan yung mga dapat mong gawin o dapat mong i-master para mag-succeed. Yun po ang ating ginagawa. Kaya alam nyo po, sa ating karanasan talagang matagal na tayong napifailure, matagal na tayong nagkakaroon ng mga hindi mabuting karanasan, pero hindi tayo nagpadikta, hindi din tayo nag-give up, hindi tayo parang umurong sa ating mga ginagawa. Unang-una, yung mga kontrabida sa atin na mga kaibigan, inilayuan ko sila kasi gusto kong gumanda yung aking ani, gusto kong gumanda yung aking buhay. At kung gusto nyo gumanda ang inyong buhay, ang inyong ani, dapat ang lapitan nyo o lumapit lang kayo sa mga tao na makakatulong sa inyo, na makapagbibigay sa inyo ng payo, na makabubuti sa inyong present na sitwasyon. Kagaya ng aking ginagawa, hindi ako nakikipag-usap sa mga or sa mga taong walang natapos, o sa mga taong hindi ako matutulungan, especially pag wala akong makukuhang magandang idea, magandang kaalaman, hindi ko ginagasta yung oras ko sa kanila. Alam nyo, sa puntong ito na tayo tumatanda na at matanda na, dapat lahat ng ating galaw sigurado. O kung hindi man sigurado, kung mayroon mang pagkakamali, dapat mayroon tayong matutunan para sa mga next move natin ay mas maganda, mabuti magiging resulta. Alam ko na maraming sa inyo natatakot gumastos, gusto nyo yung mga mura, gusto nyo yung mga easy lang, pero ulitin ko sa inyo, wala po tayong mapapala o hindi po lalaki ang kita natin kung puro tipid, kung puro easy lang. Kailangan nating mag-invest. Kaya parang pag-aaral yan. Pag-aaral nga ako, bago ako naging teacher, it takes 20 years para 20 years or sabihin na natin 14 years pala, 14 years. Pero hindi lang yon kasi kailangan ding mag-master, kailangan ding mag-doctorate. At kagaya ng sinasabi nila, learning is a lifetime process. Gawin po natin yon para kung gusto nating umasenso, kung gusto nating, lalo na pag mayroon tayong pamilya, wag nating hayaan na pamarisan tayo ng ating mga anak na tatamad-tamad. Magsikap po tayo, magtrabaho po tayo para mayroon silang gagayahin. Kagaya ko, itinataas ko yung standard sa aking mga anak para mayroon silang tutularan at gagayahin. Kasi kung wala silang tutularan at gagayahin, hindi sila nagsisikap para umasenso. So nagiging model ako o nagiging leader ako sa nila para sila ay gumaya sa akin bilang kanilang mga magulang. At sa inyo din na mga nanonood, pagsikapan po ninyo, wala pong easy money. Huwag nyo tinitingnan. Alam ko na kayo na mga nanonood ngayon, meron kayong makikita ng mga vlogger na instant milyonaryo. Oo, nagkakaroon sila ng bahay, pero marami na akong nakikita na yung mga kasabayan kong vlogger na wala na ngayon. Dahil hindi nila alam kung paano gamitin at paano i-drive yung kanilang pera. Marami sa kanila na ang akala nila tuloy-tuloy yung yung parang tuloy-tuloy yung pagdating ng swerte ng pera, pero hindi po ganoon.
mayroong panahon na talagang mamalasing ka, mayroong panahon na talagang wala kang kikitain, pero sa panahon na mayroon kang kinikita kagaya ngayon, tinago ko po yung aking pera, pinapaikot ko po yung aking pera at hindi ko binibili sa kung anumang mga bagay na pwedeng pakinabangan. Kasi lahat naman nasisira, pero dapat yung ating pera, unahin natin na yung ating pera dapat gumulong yan, dapat dumami, dapat ma-multiply para hindi na tayo babalik sa dating hirap. Yun po yung may share ko sa video ito na dapat matutunan po ninyo. Hindi po swerte lahat, hindi po parang tsamba. Gagawin po natin yan para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan at magandang hinaharap.